the Lord. Oras na naman para prayer na meeting natin, para idulog natin ang mga mga kailangan natin sa ating Panginoon. Bago tayo sa prayer, basahin ko muna ang isang kwan dito sa Filipos 4, verse 6. Huwag kayo mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananampalataya na may pasasalamat. Hingin natin kung ano man ang kwan natin ngayon, yung prayer natin sa ating mga puso, kung ano man ang kahilingan natin sa ating Panginoon, anong sabi niya, sa pamamagitan ng pananampalataya at pasasalamat. Panalangin na may pananampalataya. Kaya hingin ko, tumayo tayo lahat para idulog natin ang ating prayer sa Kanya. Hallelujah. Pinupuri at sinasamba ka namin, O God. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang tapat na Diyos, dakila ka, Lord Jesus, sa aming mga buhay, O Lord God. Lord, nagpapasalamat kami sa pagtipon-tipon namin ito. Kahit kukunti lang ang bilang namin, alam namin, Lord, nandito ka sa kalagitnaan namin. Ikaw ang manguna, ikaw ang tumulong sa amin, Lord, tapos nidalan na kami, pinagkararagmit ang arabi, nga kasuna mo, Lord God, ang kami kong mga agdanag, tenyaman nga banag, no di ka titudmiking ka, nagiti prayers me, O Lord God, with pananampalataya, ken pasasalamat, O Lord God. Lord, i-bless mo ang aming gawain ngayon. Ikaw ang manguna, ikaw ang magtrabaho sa kalagitnaan namin, Lord God. Lord, ang Santong Espiritu, may sukumati apo, tagtuloy ang trabaho ikatingan mi, Lord God. Sakbay apo nga dinggan mi, dagi sa dawatan mi apo nga pakawanan pa, dagi anya mga naramidan mi nga babak sang wanam, Lord God. Truly, O Lord God, na may pagkakataon na may nagagawa kami na hindi maganda sa iyong harapan, O Lord God, sa aming pag-iisip, gawain, at saka ano pa man, O Lord God, patawarin mo kami at linisan mo kami, O Lord God. Lord, i-bless mo pati yung anak mo na siya ang magbibigay ng iyong salita. Bigyan mo siya ng talino, O Lord God, sa iyong mga salita. Bless him, O Lord God, anoint him, O Lord God. Ganyan din kaming makikinig, O Lord God. Bigyan mo kami ng pagkakaintindi, O Lord, sa iyong mga salita para may tanim na sa aming mga puso at isipan, O Lord God. Katapag balinda lagi ito nga taraon, nag spiritual nga biyagmikan, pangpadakkel lagi iti pamati tunggal may isa kada kami, O Lord God. I-bless mo order nga ramid mi, itinaga na po mga Jesus. Amen. Kat kimpo na nga roda na kabsat, at nung denggan tayo sa utapo, babaen ka ni Brother Gerald. Gerald, God bless you. So, good evening po sa ating lahat. Amen? So, God is good po. At ngayon pong gabi, ako po ang naatasan na magmensahe sa inyo po ngayong gabing ito. And bago po tayo dumako sa ating panalangin, alam ko po na lahat tayo dito ay mayroong daladalang prayer. And before po tayo i-utter yung mga prayers natin sa Panginoon, makinig po muna tayo sa salita ng Panginoon. And ang title po ng aking very short na message is, Let's Listen to Our Shepherd. So, in Tagalog, tayo ay makinig sa ating pastol. So, sino ba ang pastol natin? Malalaman natin mamaya. And, yun, kung may mga Bible po tayo, makipagbukas po kayo sa akin sa Psalm, or sa Tagalog, mga awit. Mga awit, chapter 95, verse 7 to 8. So, sabi doon, siya ang ating Diyos at tayo ang bayan sa kanyang pastulan. Mga tupang kanyang inaalagaan. At ngayon, kanyang salita'y ating pakikinggan. Verse 8, iyang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong magulang na nasa Mereba sa ilang ng Masa. So, sa English naman, tingnan natin sa English kung anong sabi sa English. So, Psalm chapter 95, verse 7 to 8, sabi dito, verse 7, for He is our God, and we are the people of His pasture, the flock under His care. Today, if you only would
hear His voice, do not harden your hearts as you did at Meribah, as you did the day at Masa in the wilderness. So before po natin sabihin yung mensahe nun, at tingnan mo natin yung author nitong Psalm chapter 95. Although wala po siyang sinabi dito na kung sino yung author, pero mababasa natin sa Hebrew chapter 4 verse 7 na similar yung sinabi doon, which is ang sabi sa Hebrew chapter 4 verse 7. Kung may mga Bible po tayo, dito natin ma-prove kung sino ba yung author ng Psalm chapter 95. Sabi sa 7 sa Hebrew chapter 7. Kaya verse 7 po, chapter 4 verse 7. Kaya't muling nagtakda ang Diyos ng isa pang araw at tinawag niya ngayon. Pagkalipas ng mahabang panahon, sinabi sa pamamagitan ni David sa kasulatang nabanggit. Ngayon, kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso. So, based po doon, ang totoong nagsulat po talaga ng Psalm chapter 95 ay walang iba kundi si David. So, si King David po ang nagsulat ng ating ngayon, ang ating mensahe ngayon, which is ang Psalm 95. So, yun. On the other hand, ang Psalm chapter 95 naman, yung mga early verses doon, which is yung 1 to 6, mababasa din natin dito na isa po itong type ng call to worship, yung 1 to 6. Dahil sa verse 1, sabi dito, tayo na't lumapit kay Yahweh na Diyos, siya ay awitan at ang batong kublihan, atin ngang handugan masayang awitan. So, ang author nga po nito ay hinihikayat tayong mga Kristiyano or lahat ng nakakabasa nito na purihin ang Panginoon dahil siya ang ating great creator, siya yung first and last, yun po. And sa verse 7 to 11 naman, dito pinapakita ng author nito na nagbibigay siya ng warning. So bakit sinabi itong 7 to 8? So it is a warning sa ating lahat dahil ang pinapatungkulan niya dito is ang mga Israelites nung time ng wilderness. Alam naman po natin ng buhay ng Israel noon, yung pagkatapos nilang makatakas or makalaya sa Egypt, di ba? Sa pamamagitan ni Moses, which is ginamit ng Panginoon upang ipalayain ang bansang Israel. So, yun. So, bakit nga ba sinabi ito? Dahil ang Israel, hindi nila in-acknowledge or hindi nila inaalala kung anong ginawa ng Panginoon sa buhay nila. Hindi sila nakinig, hindi rin sila, pinatigas din nila yung puso nila dahil, di ba yung process yun? Ang Israelites kasi noon, paulit-ulit ang ginagawa nila. Bumabalik sila sa mga masasamang bagay, tapos may gagawin ng Panginoon, at hindi na naman nila maalala. For example po, nung Exodus chapter 14, verse 12. Nung time na inahabol ng Egyptians ang mga Israel, wala nang madaanan yung Israel dahil nasa Red Sea na po, tapos yung mga Egyptians paparating na. So nag-complain sila kay Moses na bakit niyo po kami dinala dito, sabi nilang ganun. So instead na magpasalamat sila dahil pinalaya sila, nag-murmur sila, nag-complain sila. So yun. At dahil doon, dapat na 40 days lang yung journey nila papunta sa Promised Land, naging 40 years po. So yun po yung consequences kapag hindi po tayo nakikinig, hindi po tayo sumusunod, at hindi natin pinapalambot po yung puso natin. Dahil yun yung magiging cause and consequences po nun. So in relation po sa ating lahat, in application, so in this time po na marami na pong naririnig tayong voices, di ba ang ating Panginoon po ang shepherd. So tayo pong mga pastol niya, dapat makinig po tayo sa shepherd dahil once na hindi tayo nakinig, anong gagawin sa atin? Di ba? Papaluin tayo. So sabi dito, God still speaks today, but we must follow Him to recognize His voice. We must not harden our hearts. So dapat daw hindi natin patigasin yung puso natin. And ang isang reason po kung bakit ang isang Kristiyano ay matigas po yung puso niya, isang Kristiyano hindi po nakikinig dahil mayroon po siyang tinatagong kasalanan. So, ang kaaway po is he attacks that Christian po and
ayun, sinusulsulan po siya na, ay, hindi ka nakarapat-dapat. But sabi sa Bible, sa 1 John 1:9, if we confess our sins, di ba, He is faithful and just that to forgive our sins. So, from that verses, na tayo dapat mga Kristiyano, we must not soften our heart. Dapat palambutin natin ang puso natin, makinig tayo sa ating Panginoon. So, kapag magpe-pray po tayo, alam po ng Panginoon na may kasalanan ka, pero kailangan po niyang marinig mula sa iyo yung kasalanan mo. And He will forgive you. And verse 2 naman po, sabi dito, there are so many voices that trying our attention, especially with the increased use of technology. So, dahil po ngayon, mayroon na pong cellphone, mayroon na pong social media, may Facebook na po. Marami po tayong napapakinggang mga voices sa paligid natin. Pero ang dapat nating pakinggan pa rin ay ang boses ni Jesus, which is ang ating great shepherd. Sa John chapter 10, verse 3 to 5, so basahin po natin sa John chapter 10, 3 to 5. Nasaan na yun? Yun. John chapter 10, verse 3 to 5, sabi dito. Sa verse 3 tayo, pinapasok siya ng bantay. John chapter 10, verse 3 hanggang 5. Pinapasok siya ng bantay at pinakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kanlungan. So, ang pinapatungkulan po nito ay isang pastol, which is, ang illustration po is si Jesus. Sa verse 4 naman, kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Sa verse 5, hindi sila susunod sa iba kundi tatakbong palayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. So sa verse 5 sabi, hindi sila susunod sa iba kundi tatakbong palayo. So tayong mga Kristiyano hindi dapat tayo nakikinig sa tinig ng mga nakapalibot sa atin. But we must listen to what God speaks dahil yun nga, tayong mga Kristiyano, when we pray, hindi lang po dapat kapag may kailangan tayo. But we must acknowledge din, magpasalamat po tayo sa lahat po ng ginawa ng Panginoon sa atin. Especially kapag times po ng kailangan natin siya. For example, kapag may sakit po tayo, di ba, pinagaling po tayo ng Panginoon. And dapat yun ay pinapasalamat din natin. And hindi lang po dapat hingi lang po ng hingi, but we must acknowledge Him, listen to Him, and obey Him. So, yun po yung maikling mensahe po sa ating ngayong gabing ito at hinanyan ko na po ang bawat isa na mag-pray. Pumunta na po tayo sa ating mga places to pray and even po yung mga live viewers natin. Kung gusto rin po ninyong sumama, pwede po kayo makipag-pray sa amin. Yun lang po.
sa ating pagpapatuloy. Pupunta po tayo sa corporate prayer. At sino po yung mga may prayer request? At sama-sama nating idulog, sabihin sa harapan ng ating Panginoon. Pag-pray po natin si Sister Dalisay, healing sa kanya. Kay Brother Vincent, yan, healing din kay Tyrone, complete healing. Yan, pag-pray po natin na maging maganda yung resulta ng kanilang interview ng mga kabataan po natin. Sino po? Sa online, meron ba? Pag-pray po natin si Brother Eranio J. na yung kagustuhan ng Panginoong Diyos sa kanyang buhay. Meron pa po ba? Kung wala na po, ibigay na po natin ang ating handog, ating kalooban na sa ating Panginoong Diyos bilang papuri, pasasalamat at pagsamba natin sa Kanya at ibigay po natin ito ng punong-puno ng kagalakan at nanggagaling po sa ating puso. At awitin nga natin yung awiting tayo magbigay at ibigay po natin ang ating kaloob sa ating Panginoon. Tayo ay magbigay para sa Panginoon. Para sa Panginoon, purihin ang Diyos, pasalamatan siya na may kagalakan sa puso. Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos sa dakila, sa oras pong ito, Panginoon, kami ay muling lumalapit sa ibang na trono at patuloy na nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoong Diyos. Kagaya po ng iyong mga salita na siyang napakinggan po namin, Panginoon. Panginoong Diyos, ang dalangin po namin ay palambutin mo po ang aming mga puso. Nawa, Panginoong Diyos, lagi ka naming pakinggan at lagi kaming sumunod sa iyong pangangaral, sa iyong mga utos sa buhay po ng bawat isa sa amin, Panginoong Diyos. Lord, patuloy kang manguna, mangusap sa aming mga buhay at patuloy mo kaming turuan at patuloy kaming tulungan, Panginoong Diyos, na gawin yung mga bagay na nais mo sa aming mga buhay. At sa oras pong ito, Panginoon, kami ay sama-samang dumudulog sa iyong harapan at tinataas po namin, Panginoong Diyos, ang mga kapatiran po namin na nangangailangan ng aming panalangin, Panginoong Diyos. Itinatas po namin si Auntie Dalisay sa iyong harapan, Panginoong Diyos. Ang dalangin po namin, Panginoon, na ikaw po ang umipo sa kanyang pisikal na katawan. Alam mo po ang kanyang sitwasyon sa oras pong ito. Alam mo po ang kanyang nararamdaman. Kaya ang dalangin po namin bilang kanyang mga kapatid, Panginoong Diyos, itinatas po namin sa iyong harapan. Ang dalangin po namin, Panginoon, na hipuin mo po siya na yung wagpalang kamay at iparanas ang kagalingan sa kanyang pisikal na pangatawan, Panginoong Diyos, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, Panginoong Diyos, salamat na lang po namin na sa anak mong ito, Panginoong Diyos, ay kumikilos ka na po. Ikaw na po ang siyang patuloy na nagpaparanas sa kanya sa oras po ito ng kagalingan. Salamat, Panginoong Diyos, sa kagalingan na yung pagkakalob kay Auntie Dalisay, Panginoon. At hindi lang siya, Panginoong Diyos, kay Brother Tyrone, kay Brother Vincent sa iyong harapan, Panginoong Diyos, tinatas po namin. Ang dalangin din po namin, Panginoong Diyos, na patuloy mo silang pagalingin, patuloy kang kumilos sa kanilang mga buhay, patuloy mong i-renew ang kanilang kalakasan, at patuloy, Panginoong Diyos, na makita po nila kung sino ko ang Diyos na siyang pinapanalanginan namin, Panginoong Diyos, na ikaw ang tumutulong sa kanila at nagpaparanas ng kumpletong kagalingan sa kanilang mga pisikal na katawan, Panginoon. Salamat, Panginoong Diyos, sa kagalingan din na yung pagkalob sa kanila. Ang itinatas din po namin, Panginoong Diyos, na sa lahat po, Panginoong Diyos, na may karamdaman sa church na ito, sa miyembro po ng church na ito, Panginoong Diyos, o miyembro po ng aming pamilya, ganun din, Panginoong Diyos, ang iyong ibigay sa kanila, pagalingin mo po sila, Panginoon. At tinatas din po namin, Panginoong Diyos, yung mga nag-exam, Panginoong Diyos, o nag-interview, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na yung mga anak, ang dalangin po namin na maging maganda po ang resulta nito, Panginoong Diyos, at patuloy, Panginoong Diyos, na victory, dahil alam po namin na victory po ang ibibigay mo po sa iyong mga anak, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoong Diyos, kiniklaim na po namin
ang pagkapasa po nila, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoon, at itinatasin po namin si Brother Eranio J. sa harapan. Let your be done sa buhay po niya. Patuloy kang manguna, patuloy kang mangusap sa kabataan mong ito, Panginoong Diyos. Patuloy, Panginoong Diyos, na mangusap ka sa kanya at gagawin po niya, Panginoong Diyos, kung ano yung ninanais sa buhay po niya, Panginoon. Lord, alam po namin, Panginoon, na patuloy po siyang tutulungan sa lahat po ng kanyang mga gagawin, sa lahat po ng kanyang mga plano, Panginoong Diyos. Patuloy kang manguna, patuloy mong siyang i-lead sa iyong kalooban, sa iyong kagustuhan, Panginoon. Salamat sa buhay po ng anak mong ito, Panginoon, na alam po namin na patuloy kang manguna sa kanyang buhay. Sa oras po ito, Panginoon, itinatas po namin ang lahat po ng miyembro ng church na ito, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, Panginoon, na miyembro po ng aming iglesia. Ang dalangin po namin, Panginoon, na ikaw ang patuloy na manguna sa aming mga buhay. Patuloy kang mangusap sa aming mga puso't isipan, Panginoon. Tulungan mo po kami na patuloy na manampalataya sa iyo. Patuloy na patibayan ng aming mga pananampalataya, Panginoon. Patuloy, Panginoong Diyos, na tulungan mo po kami na gumawa ng naayon sa iyong kalooban. Patuloy, Panginoong Diyos, na mangusap ka sa aming mga buhay. Ikaw ang patuloy na mag-bless din sa buhay po ng bawat isa sa amin. Sa lahat po ng aspeto ng aming mga buhay, pagpalain mo po, Panginoon, pagalingin, palakasin, i-provide mo po ang aming mga pangangailangan, patuloy na i-comfort sa panahon na kami nalulungkot, Panginoon. Patuloy, Panginoong Diyos, na mag-lead ka sa buhay po ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lahat po, Panginoong Diyos, ng aming mga desisyon nawa ay nang naayon lamang sa iyong kalooban, Panginoon. Salamat, Panginoong Diyos, dahil alam po namin na ang mga anak mo sa lugar nito ay patuloy pong tutulungan at pagpapalain, Panginoong Diyos, lalo, Panginoon, sa spiritual naming pamumuhay. Ano man, Panginoong Diyos, yung mga sitwasyon po namin, ano man, Panginoong Diyos, yung mga problema na siyang kinakarap po namin, alam po namin, Panginoon, na ikaw ang siyang tutulong sa bawat isa sa amin at patuloy kami magtatagumpay, Panginoon. Sa oras pong ito, Panginoong Diyos, patuloy mo ng pagpalain ng bawat isa. Let your be done sa buhay po ng bawat isa sa amin, Panginoong Diyos. Itinatas din po namin ang aming mga leader sa church na ito, pinapangunahan ng aming mga pastors, Panginoon, kay Pastor Grace at kay Pastor Pader, Panginoong Diyos, na aming Pastor, Panginoon. Ang dalangin po namin, Panginoon, sa kanila, na patuloy mo silang tulungan, palakasin, pagpalain, pagalingin, protektahan sa kanilang mga pinupuntahan, Panginoong Diyos, sa kanilang mga ministry na ipinagkaloob sa kanila, patuloy mo silang i-anoint, patuloy mo silang tulungan, patuloy, Panginoong Diyos, na i-bless mo po ang kanilang mga buhay upang sila, Panginoon, sa magamit pa sa aming kalagitnaan, mas marami pang mahihikayat, mas marami pang mga taong maliligtas, Panginoon, sa pamagitan po nila na yung paggamit sa kanila. Sa aming, Panginoong Diyos, sa kanilang mga tupa, ang dalangin po namin, Panginoon, sa kanila ay patuloy mo silang pagpalain at tulungan, Panginoon. Ano man ang kanilang panalangin sa iyo, Panginoong Diyos, Lord, patuloy mong sagutin ito. Ano man, Panginoon, sa kanilang dinidesire, Lord, ibigay mo po ito, Panginoon. Ano man, Panginoong Diyos, yung mga kinakarap din nilang mga problema, tulungan mo po sila upang mapagtagumpayan po nila ito, Panginoong Diyos. Salamat sa kanilang mga buhay, Panginoong Diyos. Alam po namin, Panginoon, na ang mga lingkod mong ito ay patuloy mo ding tutulungan at pagpapalain, Panginoon, kahit sa kanilang mga pamilya, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoon. At sa church na ito na siya ang aming pinagkakatipunan, alam mo po ang pangangailangan ng aming iglesia. Ang dalangin po namin, Panginoon, na i-provide mo po ang pangailangan ng church na ito upang mas mapaganda, mas mapatibay ang bahay-sambahan po namin, Panginoong Diyos. Patuloy, Panginoong Diyos, na pagpalain mo po ang church na ito sa pamagitan ng iyong mga anak sa lugar na ito, Panginoong Diyos. Hindi lamang kami sa lugar na ito, kahit yung mga nasa ibang lugar, nasa ibang bansa, Panginoong Diyos, na tumutulong sa iyong gawain sa church na ito, pagpalain mo din sila, Panginoon. Lord, ang dalangin din po namin, Panginoong Diyos, na patuloy kang manguna sa aming mga service, Panginoon, sa aming mga pagkatipon-tipon, Panginoon. Ang dalangin po namin na patuloy kang manguna, patuloy kang mangusap sa aming mga pagtitipon, patuloy mong gamitin ang iyong mga salita upang ituwid kami sa aming mga pagkakamali, upang makomfort kami, Panginoon, sa aming mga kalungkutan,
upang mas mapatibay ang aming pananampalataya at patuloy na maayos ang aming relasyon sa iyo, Panginoong Diyos, sa pamagitan ng iyong mga salita na siya napapakinggan po namin. Lord, patuloy kang manguna sa aming mga pagtitipon na iyan hanggang sa aming mga outreaches, Panginoong Diyos. Lord, ang dalangin din po namin na pagpalain mo po ang mga humahayo, Panginoong Diyos, na siyang ginagamit mo. Ang kanilang mga buhay ay iyong pagpalain. Ang mga taong nadaratnan po namin, Panginoong Diyos, ang dalangin din po namin na patuloy kang mangusap sa kanila at alam po namin, Panginoong Diyos, na sa iyong mga salita na siyang napapakinggan at mapapakinggan po nila, Panginoong Diyos, ay magbubunga ito ng pananampalataya. Salamat, Panginoong Diyos. Salamat sa iyong gagawin sa mga outreaches na yan hanggang sa aming mga pagtitipon sa church na ito, Panginoon. Sa oras pong ito, itinatas po namin ang bawat panalangin po ng bawat isa sa amin. Napakinggan mo po, narinig mo po ang aming mga panalangin. Ang dalangin po namin, Panginoon, na patuloy, Panginoong Diyos, na iparanas ang kasagutan ng aming mga panalangin. At salamat sa kasagutan, Panginoong Diyos. Salamat sa iyong gagawin sa aming mga buhay. Salamat, Panginoong Diyos, dahil alam po namin na mayroon kang himalang gagawin sa buhay po ng bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat sa gabing ito hanggang sa mga offering, Panginoon, na siyang nalikom. Pagpalain mo ito, Panginoon, na magagamit po sa kalalawak na iyong gawain at patuloy pagpalain ang buhay at pamilya ng bawat isa sa amin, Panginoong Diyos. Sa gabing ito, salamat sa katagumpayan, salamat sa kasagutan ng aming panalangin, salamat sa iyong gagawin sa aming mga buhay. Alam po namin, hindi ka patapos sa buhay po ng bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat sa gabing ito, salamat, Panginoong Diyos, at ito pong aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen and Amen. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin.